O eto po, mga kababayan, sigurado ko, hindi nyo pa po nababalitaan etong ihahatid ko po na balita sa inyo. Alam na po nating lahat na si Senator Ronald Bato de la Rosa, kani-kaninang umaga lamang po, tinutugis ng tatlong ahensya, mga kababayan, PNP, CIDG, at ng NBI para arestuhin. Aba, hindi lang po pala di umano si Senator Bato de la Rosa ang tinutugis kanina ng mga taga-NBI, mga kababayan. Ayon po sa mga kaibigan po nating vlogger na lagi pong nariyan sa labas para i-cover ang mga kaganapan po, kagaya po ng press con na nangyari po kanina sa mismong tanggapan ng PDP Laban kung saan guest po si Attorney Harold Respicio at saka si retired General Virgilio, mga kababayan. Aba, sinugod din daw po di umano ng NBI ang tanggapan ng PDP Laban para arestuhin si Attorney Harold Respicio. O eto ho, ang video, mga kababayan, ipapanood ko po sa inyo. Pero bago ko lamang po simulan itong videong panunuorin po natin, mga kababayan, kaklaruhin ko lang. Kasi natanong po si Attorney Harold Respicio ng taga PDP Laban na siyang naging tawag nito, pinaka-moderator nitong nasabing press conference kanina nga lang, mga kababayan. Tinanong siya, no, nitong taga-PDP Laban, itong si Harold Respicio na, kamusta naman po kayo ngayon, sir? Naitanong po ito ng taga-PDP Laban matapos po nilang mabalitaan, mga kababayan, na meron na di umanong NBI nasa baba ng building. Meron di umanong tumawag sa taga-PDP Laban na security guard ng building na yon na, Madam, meron pong NBI nasa baba. Hinahanap daw po si Attorney Harold Respicio. O ito na lamang po ang video, panuorin na lang natin, mga kababayan. O ito na. At ngayon, Attorney Harold, singit ko lang, kamusta po kayo ngayon? Malaya pa, pero hindi natin alam yung mga moves ni NBI Matibag dahil kinasuhan niya ako ng inciting to sedition, inciting to rebellion. Hindi ko pa alam yung laman ng kanilang complaint, pero nag-serve sila kahapon sa office ko eh. Hindi na ako nagtatrabaho dun sa BGC eh. So sorry na lang kayo. Hanapin nyo na lang ako para ma-serve ako ng subpoena. Pero in any case, base sa press con ni Director Matibag, ay nag-incite daw ako ng sedition doon sa Rage Visayas na ginawa natin sa Cebu. Pero ano ba ang ginawa ko doon? Nagtanong lang naman ako sa taong bayan at sila ay sumagot. So, hindi ko statement yon. Ang inciting ay ako yung nag-uudyok. At ang dapat inuudyok mo ay patayin yung mga ahente ng gobyerno or hindi nasundin yung mga ahensya ng gobyerno or manawagan ka na magrebelde. Ibig sabihin mag-take up ng arms. Pero ano ang tinanong ko sa Ridge, Visayas? Ang tinanong ko lang naman sa kanila ay, gusto nyo na ba silang patayin? Pero sumagot sila kaagad. Pero ang tanong ko ay, gusto nyo na bang patayin ang korupsyon? Hindi ko sinabing sila. Gusto nyo na bang patayin ang korupsyon? O, di ba? Hindi seditious yun. At hindi inciting yun dahil nagtanong lang ako. Freedom of asking questions ang tawag doon. At freedom of speech yun ng mga sumagot. Alright? At yung tinanong natin, gusto nyo na ba ng revolusyon? Ulit, nagtatanong ulit ako. Kung baga sa batas, sa prosecution, ang standard ay reasonable certainty of conviction. Sa korte, proof beyond reasonable doubt. Pero kapag ako ang nagtanong at hindi ako yung sumagot, ibig sabihin merong uncertainty sa aking intention. Merong plausible deniability. So hindi siya pasok for prosecution at hindi rin siya pasok for conviction. And besides, kapag sinabi kong revolution, meron namang peaceful revolution. Hindi naman ibig sabihin rebellion kagad. I-distinguish natin yung rebellion sa revolution. Ang rebellion, taking up arms to overthrow the government. Green Revolution.
Green revolution is quite another revolution. It's a peaceful revolution. EDSA 1 is a peaceful revolution. Even when I asked the audience, extra-constitutional gusto ninyo? EDSA 1 was an extra-constitutional revolution. Yet a valid revolution still. Yeah, very valid yun, peaceful, dahil hindi tayo nananawagan ng violence and harm doon sa government. Kahit yung sinasabi nila na nagtanong ako sa taong bayan, willing ba kayong mamatay? Nagsagot sila, oo. Pero hindi ibig sabihin na mamatay through an armed rebellion. Hindi. Mamatay, sabi kanina Ninoy Aquino, Filipinos are worth dying for. Kapag willing kang mamatay at maging bayani, hindi ka naman revolting in an armed struggle. Willing ka lang i-offer ang buhay mo para sa isang noble cause, maging heroic. At hindi po yun inciting. As a matter of fact, encouraging to be a hero. So nasa sayo na yan, Mr. Matibag. Good luck sa iyong kaso. Pero naninindigan ako na wala akong maling ginawa. Kaso ka lang ng kaso, hindi ako natakot. Alright? Ikaw mo! Ikaw mo! Anayin mo! Mag-unahan tayo. At saka hindi pa tayo tapos, no? Kasi parang kulang na kulang ako sa sinasabi ni Attorney Harold. If you don't mind, can I ask you one more question? Sa mga nangyayari po sa inyo, sa nakikita ninyo, ang ng mga taong bayan po ay nagkakaroon po ng parang napubuhayan ng loob dahil na ipakita ninyo talaga yung tunay na malasakit, no? Yung panawagan ninyo na binabaliktad nila yung ang unawa para magmukha kayong masama sa mga mata ng mga manonood at mga Pilipino. Ano po yung masasabi ninyo sa pagbabaliktad nila ng meaning or kahulugan ng mga bawat salita na nilalabas ninyo sa publiko? Katulad niyan, ito po ay usaping politikal. Ang layo pa naman po ng eleksyon. Bakit po nila kayo talaga pinipilit makasuhan at palabasing masama? Sa nakikita ninyo, ano po ba talaga ang tunay na dahilan? Attorney? Well, they want to silence us because we are effective. Marami po nagsasalita at nananawagan ng actual revolution sa social media. At sabi nila, storm na daw yung Senate, at patay na daw si Matibag, at patay na daw si BBM. Maraming nananawagan niya sa social media. Pero bakit hindi sila sinasampahan ng kaso? Dahil si Atty. Harold Respicio ay effective. At effective din siyang umiwas ng kaso. Nako, mabigat yun mga kababayan, ha? Yung isang sinabi ni Atty. Harold Respicio, mag-unahan tayo. Nako, hindi ho natin alam, mga kababayan, kung anong gagawing hakbang ni Harold Respicio laban kay NBI Director Matibag, mga kababayan. Abogado ho ito. Kagaya ni Matibag, abogado din. Pero sa palagay ko, mas matalino na abogado. Itong si Harold Respicio, mga kababayan. Ayun na nga, di ba? Wala pong nabanggit dito po mismo sa video pinanood ho natin na nariyan na ang mga NBI sa baba ng building. Ang may sabi po nito sa akin, mga kababayan, ang mga vlogger na naroon po kanina sa presscon na ginawa ng PDP Laban. At eto nga ang naging tanong nitong isang taga-PDP. Pero handa naman di umano si Atty. Harold Respicio. Handa nga siyang makipag-unahan di ba? Kay NBI Director Matibag, mga kababayan. Ayan, natabayanan po natin ang mga kaganapan po dito kay Atty. Harold Respicio, mga kababayan, na isa na po siya ngayon sa mga ginigipit kagaya po ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayan. Joel Villanueva, si Jinggoy Estrada, Chis Escudero, halos karamihan ng mga nasa majority block, mga kababayan. 10 di umano itong mga senador na nasa majority, mga kababayan, ang sasampahan di umano nila ng kaso para gipitin, para po siguro manahimik, mga kababayan. At wag pag-usapan, ayan ang tungkol sa flood control scam, kasi nga kapangyarihan na ngayon ng majority na pag-usapan, ang flood control scam, ang impeachment kay BP Inday Sara, mga kababayan. Kumbaga, kinakailangan na po talaga ng pitpitan dyan sa Senado, mga kababayan.
ang nangmimitpit, ano tawag dyan, ay yung mga taga-minority pa talaga. Imbis na ang meron pong kapangyarihan, ang magsigasigaan dyan sa Senado, walang iba, ang majority, hindi ho, baliktad po ang nangyayari. Ang nagsisigasigaan po ngayon dyan sa Senado, ang mga taga-minority at mga pabiktim pa, mga kababayan, mga tampururot, di ba? Mga talunan, kaya ang ginagawa ho nila, mag-walk out na lang para lumalabas na biktima sila nitong mga taga-majority bloc. Di ba? Kita nyo na? So mag-antabay po tayo mga kababayan dito sa mga gagawin kay Attorney Harold Respicio ng mga taga-NBI.